Tinawag siyang Big J, Jawo o Sunny. Si Robert Vincent Salazar Jaworski Sr. ang pinakasikat na PBA player sa kasaysayan ng liga. Kung merong award na tatawagin nating Mr. PBA, siguradong si Jaworski na ang makakatanggap nito. Sa episode na ito, pag-uusapan, i-analyze at sasariwain nating maigi ang naging Hall of Fame career ng patriarka ng Barangay Ginebra, ang nagpasimula ng Never Say Die spirit sa PBA, ang nag-iisa at walang katulad na si Big J. A guy fighting for the boards. Jaworski uses the glass. Ipinanganak sa Baguio City noong March 8, 1946 pero lumaki sa Maynila. Hinasa ng batang Sunny ang husay niya sa basketball at sa pagtapak niya sa kolehiyo, dito niya lalong napatunayan ang kanyang kagalingan at ang pagiging natural na leader sa larong kinahiligan niya. Naglaro siya sa UAAP sa koponan ng UE Red Warriors. Maraming mga mahuhusay na PBA players ang nanggaling din sa sikat na koponan na ito, gaya na lamang nila Jericho Diniera, Paul Lee, Bong Ravena at mga dating PBA MVPs na sina James Yap at Alan Caidic. Pero wala daw makakapantay sa kahusayan at kasikatan na nag-iisang Big J. Nagkampiyon ang Red Warriors noong 1965, 66 at 67 at idineklarang UAAP MVP si Big J ng 1965. Sa ilalim ni Coach Baby Dalupan, ginabayan niya ang batang Jaworski sa lahat ng aspeto ng basketball, hanggang tuluyan nitong iwan ang Red Warriors noong 1967. Sa paglisan niya sa collegiate basketball, lumipat siya ng Mikaa. Sumali siya sa Eco Painters na pagmamayari ng Elizalde family. Sa gabay naman ni Coach Carlos Loizaga o may bansag na The Big Difference, naglaro siya sa Eco sa National Seniors at National Invitationals. 1968 lumipat siya ng Meralco Ready Kilowatts. Pero hindi siya nakapaglaro dahil sa mga problema sa release papers. Nakapag-dribble lang ulit si Jawo noong 1970. Naging MVP naman siya sa 1970 Presidential Cup sa koponan na ito. 1971 na disband ng Meralco team na iyon dahil sa isang malaking kontrobersya na pag-uusapan natin mamaya. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinagbawalang maglaro sa Mikaa at national team si Jawo. Na-reinstate lang siya noong 1973 at kaagad na sumabak sa national team para lumaro sa 1973 ABC Championships kasama ang mga mahuhusay na player gaya na lamang nina Francis Arnaiz, Ramon Fernandez, Bogs Adornado, Tembong Melencio, Dave Reguliano, Yoyong Martires, Manny Paner, Abet Gidaben, Jimmy Mariano at Joy Cleofas. Sa panahong ito nabansagan na siyang Big J, isang paghahalin tulad kay The Big O na si Oscar Robertson ng NBA dahil parehas daw sila ng laruan. Yan ang palayaw na ibinigay ng isang komentarista na si Willie Hernandez. Sa pagbabalik laro ni Big J sa Mikaa, nasa koponan na siya ng Komatsu Comets na kinalaunan ay naging Toyota Comets. Siya ang naging floor general sa 1973 Mikaa Champions at napasama rin si Jawo sa 1974 RP National Team na lumahok sa ABC at FIBA World Championships. 1975 siyam sa original teams ng Mikaa ang tumiwalag sa liga. Ito ay bunga ng mga sigalot at hindi pagkakaintindihan ng Mikaa, BAP o Basketball Association of the Philippines at mga team owners. Nagpasya sila na humiwalay at magbuo ng kanilang sariling liga. Dito na ipinanganak ang PBA o Philippine Basketball Association. Sa PBA nasa Toyota pa rin si Jawo at dito umiral ang isa sa mga best season niya as a basketball player. Noong 1978 ginawaran siya ng PBA MVP na may pinakamalupit na stats na may tatala ng isang PBA player. Nag-average lang naman siya ng 20 points, 12 assists, 2 steals at 10 rebounds per game sa kanyang MVP season. Ang pinakamahigpit niyang karibal ay kakampi niya pa, walang iba kundi Simon Fernandez o El Presidente. Nagkampiyon ang Toyota ng 9 na beses sa buong karera nito sa PBA hanggang nadisband na ito noong 1983. Lalo pang pinasikat ang PBA ng matinding rivalry na kinabibilangan ng Toyota at Crispa na naging flag bearers ng liga mula nang naitatag ito. Sa pagkakadisband ng Toyota, nagkawatak-watak ang mga orihinal na piyesa nito. Simon Fernandez ay napunta sa Beerhausen at kinalaunan sa Pure Foods. Sina Arnaiz at Jaworski naman ay napunta sa Tondenya. Sila ang naging cornerstone ng Tondenya na kinalaunan ay naging Ginebra.
Naging Añejo, naging Gordons at hanggang nagbalik at nanatili ng Ginebra hanggang ngayon. Dahil na rin kay Big J, ang Ginebra ang sinasabing pinakasikat na team sa PBA. Gaya ko, maraming mga 90s PBA fans ang malaking porsyento na Ginebra fan dahil kay Jawo. 1985 naman na nagpasya si Jaworski na maging playing coach. Nagpabago-bago ang mga kakampi pero nananatiling si Jaworski ang heart and soul ng Ginebra. Nagkamit siya ng 4 na kampyonato bilang coach hanggang tuluyan niyang iwan ang PBA ng 1998 para tumakbong senador at nanalo naman. Hall of Famer, miyembro ng 25 PBA's greatest players of all time, 13 kampyonato, isang PBA MVP, 2 beses na napasama sa All Defensive Team at sinasabing best point guard of all time ng PBA. Sa 9 na seasons ni Jawo sa nag-average siya dito ng 16 points per game, 7 rebounds, 6 assists, 1.3 steals at 0.25 blocks per game. Sa 14 na seasons naman niya sa Ginebra, parehong player at player coach, nag-average siya dito ng 9 points, 4.2 rebounds, 5.7 assists at 0.7 steals per game. Gaano nga ba kahusay ang isang Robert Jaworski? At bakit sinasabing he is ahead of its time? Bibigyan natin ng mas malalim na analysis ang playstyle ni Robert Jaworski, base na rin sa mga kwento at footages na ating nakalap. Isa sa mga bentahe ni Robert Jaworski ay ang kanyang height. Kung ikukumpara natin siya sa ibang point guards na naglaro sa mga nagdaang dekada, sa PBA ito ang magiging diferensya. Si Francis Arnaiz ay 5'10", si Freddie Webb ay 5'8", si Yoyong Martirez ay 5'8", si Ronnie Magsanok ay 5'9", si Hector Calma ay 5'8", at si Robert Jaworski ay 6'1". Ang height na 6'1 sa PBA na mga panong aktibo si Jawo ay nabibilang na sa shooting guard at small forward positions. Gaya na lamang nila Bogs Adornado na 6'2 at Atoy Ko na 6'2 rin. Kung sino man ang dedepensa kay Big J sa point guard spot, siguradong mahihirapan sa height difference. Hindi lang sa height lamang si Jawo, kundi sa weight din. Ang mga point guards na binanggit natin kanina ay naglalaro ang timbang sa 155 hanggang 180. Pero si Jawo ay nasa 192 na ang bigat. Ibig sabihin kayang brasuhin at itulak ang sinumang babantay sa kanya. Noong high school at college daw itong si Jaworski, naglalaro siya bilang sentro. Kaya sanay siyang pumoste at maglaro ng nakatalikod sa basket. Nakitaan siya ng court awareness at vision noong nasa Mikaaraw siya, kaya ginawa siyang point guard ni Baby Dalupan. Isa pa sa mga lamang ni Jawo ay ang kanyang basketball intellect. Matalino maglaro ang isang Jaworski. Bilang court general, alam niya paganahin ang mga kakampi na kasama sa hardcourt. Kaya hindi nakakagulat na naging playing coach siya sa PBA dahil sa talinong ito. Nahasa ang kanyang talino sa playmaking dahil na rin sa tulong ng 2 mahuhusay na coaches na dumaan sa kanyang basketball career, si Baby Dalupan at Carlos Loizaga. Alam ng lahat kung gaano kahusay sa assist si Big J. Siya lang naman ang record holder ng assist leader sa buong kasaysayan ng liga. 5,825 assists in total at may average na 6.1 assists per game. Ibig sabihin sa isang laro, meron siyang 6 na siguradong assist na magiging 2 o 3 points mula sa mga kakampi niya. Magaling siyang bumasa ng passing lane at nalalaman niya ang bawat posisyon ng mga kakampi niya sa lahat ng pagkakataon. Hindi lang sa assist siya magaling, pati na rin sa rebounding. Sa buong kasaysayan ng PBA, siya ang pang-8 sa best rebounding PBA player of all time. At sa top 10 sa mga ito, natatanging si Big J ang point guard sa listahan na pinagaharian ng mga sentro at power forwards, gaya na lamang ni Lamont Fernandez, Jericho Deñera, Asi Taulaba at Abet Gidabin ang ilan sa mga ito. Si Jaworski ang sinasabing best rebounding point guard sa history ng PBA. Hindi naman sobrang athletic ni Big J, hindi siya sobrang lakas tumalon, hindi rin naman sobrang bilis tumakbo. Hindi siya athletic pero napaka-crafty niya sa hardcourt. Magaling siyang gumamit ng mga anggulo at teknik para maiwan ang kalaban. Pinagsama-samang laki at bigat, talino at awareness sa court. Kung ikaw ang magbabantay sa isang Jaworski, paano mo siya babantayan? Kapag iniwan mo siya sa labas, titirahan ka niya ng 3. Kapag dinikitan mo, kayang-kaya kanyang itulak at postehan hanggang mapaloob kayo at titirahan ka niya sa ilalim ng basket. Kapag dinobol nyo naman siya, may malilibreng kakampi at ipapasa niya doon ang bola. At kapag nagmintis ang tira ng kakamping iyon,
Kukunin ni Jawo ang rebound at siya pa rin ang i-score. He can do everything, ang sabi nga nila. Lalo na kung sasamahan pa natin ng mga intangibles gaya na lang ng determination at discipline, lalong makukumpleto ang laruan ng isang Jaworski. Isa pa sa mga advantages ni Jawo ay ang pagiging health freak daw nito. Ayon kay Mon Fernandez noong magkasama pa sila sa Toyota, ni minsan daw ay hindi niya nakitaan ng bisyo itong si Jaworski. Sa mga kakampi niya sa team, alak, sigarilyo at sugal ang madalas na libangan. Pero si Jawo daw ay wala ni isa sa mga ito. Maalaga siya sa katawan at kapag walang game, kung hindi swimming, tennis daw ang inaatupag nito. Kaya naman nakakabilib ang kanyang endurance at longevity sa game. Kung ang ibang player kapag pagdating ng 30 anyos ay kung hindi man nasa peak playing careers, patungo na sa takip silim ng kanilang karera. Si Jaworski sa edad na 29 papasimula pa lang ang PBA career niya noong 1975. At noong dekada 90 kung saan siya naging playing coach ay nasa 40 na mahigit ang kanyang edad. Nakakamangha ang staying power ni Jaworski at kayang-kaya pang makipagsabayan sa mga bata at mas mabibilis na kalaban. Hindi matatawaran ang disiplina niya sa kanyang kalusugan kaya naman siya tinawag na living legend. Sinasabi nila na sa bukod pa sa angking husay at talento ni Jaworski, sa kanyang paglalaro meron din siyang angking kadugasan. Binansagang dirty player daw itong si Big J. Kilala sa kanyang pamimisikal at ang kanyang temper o ang pagiging mainitin ng ulo sa mga players lalo na sa mga referees. Ayon kay Atoy ko, maliban sa mga simpleng balya, siko, patid at tulak na magaling na naitatago ni Jawo sa paningin ng mga referees. Isa daw sa mga signature moves niya ang tinatawag na karate chop. Ito ay ang mabilis na pagtagas sa kamay ng kalaban habang hawak-hawak ang bola. Sa sobrang bilis daw ng pagkakataga na ito ay mahihirapan ang referee kung saan ang punteriya, sa bola ba o sa mismong kamay. Pero ayon kay Atoy ko, mismong kamay daw ang punteriya ni Big J. Natural masasaktan ka at mabibitawan ang bola. Sa sobrang laki daw ng mga kamay ni Jawo imposibleng hindi ka masaktan. Kaya nga siya tinawag na Big Hands dati bago nabansag ang Big J sa kanya. Si Jaworski daw ang tinitingalang leader ng Toyota at Ginebra. Hindi lang sa mga plays kundi sa pamimisikal. Siya ang naging ehemplo nila Rudy Distrito, Big Boy Reynoso, Oscar Rocha, Terry Saldana at marami pang iba na nakilala bilang bruiser o enforcer ng liga. Pero tama nga bang isipin nila na likas kay Jaworski ang manakit? Kung babalik tayo sa mga panahon ng basketball noong mid-70s papasok ng 1980s, ganito ang naging kalakaran sa PBA at sa ibang liga ng basketball. Uso ang pisikalan at ang pananakit at masaktan parte lamang ng laro, manalo man o matalo. Kung saan naglalaro ang bawat koponan hindi sa pera at kasikatan, kundi para sa pride at loyalty na may mapatunayan. Ang sabi nga ni Atoy ko, hindi ka tatagal sa PBA kung malambot ka at ayaw masaktan. Sa pagitan ng mga laro ng Crispa at Toyota, imposible daw na walang player ang hindi masasaktan sa pagtatapos ng game na iyon. Kapag may sumiko sa iyo, sikuhin mo rin pabalik. Hindi raw pwede ang malamya at mabait sa larong binasbasa ng basag ulo, pero may pagtitimpi at kontrolado. Ang rivalry ng Crispa at Toyota ay minsang dinala sila sa kulungan. Kinakailangan silang puntahan ng Metrocom dahil sa isang matinding rumble noong 1977. Dinala ang mga involved na players sa Fort Bonifacio at pinatawan ng mga penalties dahil sa mga nangyari. Hindi bago sa mga teams ang ganitong klaseng tagpo. Sa bawat player na kinukuha ng PBA may karampatang roles na ginagampanan, kung saan hindi pa uso ang analytics at statistics para mabigyan ng halaga ang bawat player. Kapag magaling kang umiscore scorer ka. Pero kung hindi man dapat maasahan ka sa depensa at pamimisikalan. Noon daw dalawa lamang ang kategorya ng bawat PBA player. Ang scorer na siyang bahala sa puntos at ang bruiser o enforcer na siyang taga-depensa, taga-sahod, taga-patid, taga-salya, taga-bantay ng mga imports at ang taga-gawa ng mga maduduming kilos ng basketball ay binibigyang halaga rin ng mga team owners. Ang physicality ay hindi nalalayo sa basketball. Ang sabi nga ni Big J, kung ayaw mong masaktan mag-chess ka na lang. Namulat si Jaworski sa ganitong klaseng brand ng basketball at nabitbit niya ito hanggang siya ay naglalaro.
Buwis buhay kapalit ng pride at loyalty na makapaglaro sa isang team sa PBA. Madalas ay personalan ng laro at may matataas na emosyon, kaya hindi na rin nawawala ang init ng ulo kapag crucial ang labanan. Ilang beses na nating nakitang nagmumura at naninigaw si Jawo sa mga katunggali at mga referees, lalo na kapag hindi nagugustuhan ang mga tawag na mga ito. Ang isa sa mga muntik nang magpahama kay Jawo ay noong 1971. Binugbog ni Jawo at Big Boy Reynoso ang dalawang referees na sina Jose Obias at Heriberto Cruz dahil sa mga maling tawag. Kalaban nila noon ang Crispa. Naban for life ang dalawang maglalaro at 2 taon ang lumipas na reinstate ang dalawa dahil sa pakiusap di umano ni Bongbong Marcos na aminadong big fan ni Jaworski noon. Hindi naman talaga mawawala ang pisikalan at init ng ulo kapag naglalaro ng seryosong basketball, lalo na kung matinding magkaribal ang naghaharap. Ang Crispa at Toyota ang dalawang pangunahing teams ng PBA. Sila ang madalas magkita sa finals dati. Ang may matinding rivalry na walang pumapantay magpasa hanggang ngayon. Sina Mon Fernandez at Robert Jaworski mula sa pagiging magkatuwang sa laro hanggang sa magkaribal na sa kapangyarihan. Pag-uusapan natin kung ano nga ba ang nangyari sa dalawang superstars na ito. Una silang nagkasama sa national team noong 1973 Asian Basketball Confederation kung saan nanalo sila ng ginto. Pang-apat sa Asian Games at naglaro din sa World Championships. Nagsama rin sila sa Komatsu Comets sa Koponan sa Mikaa at nagtuloy-tuloy ito sa PBA at napalitan lang ang pangalan bilang Toyota Comets. Sa unang dekada ng PBA sina Fernandez at Jaworski ang tandem to beat at silang dalawa ang pinakasikat at pinakamagaling na manlalaro sa PBA at nagkataon pang magkakampi sila. Marami ang nagsasabi na parehong-pareho sila ng personality, parehong palaban, competitive sa laro at may leadership potential. Pareho din silang may karisma sa fans at buong puso ang paglalaro para sa team. Noong 1978, ang 32 years old na noong si Jawo ay nasa tugatog ng kanyang playing career. Siya ang tinanghal na MVP sa season na iyon na may flawless na statistics na 20 points, 12 assists, 2 steals at 10 rebounds per game. Siyempre hindi rin papatalo si El Presidente na may season stats na 21 points, 9 rebounds, 4 assists, 1.8 steals at 2.4 blocks per game. 24 anyos lang nito si Don Ramon. Sa madaling salita, hindi nalalayo ang produksyon ng dalawang superstars na ito. Si Jawo ang kinikilalang leader ng Toyota sa maunang taon nila sa PBA. Si Fernandez ay nananatiling anino ng mas nakatatandang Jaworski. Nanatili ang ganitong setup hanggang noong 1982. Nangalahati ang nilaro ang season ni Jawo dahil sa kanyang groin injury at kinailangan niyang tumigil pansamantala sa laro. Sa pagkakawala ni Big J may pumalit sa kanya bilang leader ng team, si Mon Fernandez. Sa bagong pamunuan tila mas lumakas pa ang team at nagkampiyon sila ng 2 beses. Nasungkit din ni El Presidente ang una niyang MVP sa mga panahong wala si Jaworski. Si Fernandez na ang best player ng Toyota, ang kanilang leader at ang alpha male. Sa isang interview ng News Daily kay Fernandez sa kanyang opinyon tungkol sa kalusugan ni Jaworski, ito ang kanyang naging kontrobersyal na pahayag. Honestly, taking from a player's point of view, considering his age, he has nothing to prove anymore. He served in the national team. He played so many games. He proved himself in the court. I don't know how bad his injury was. Isa sa mga options niya is pwede siyang mag-retire. Pwede siyang mag-coach o mag-team manager. There's life after basketball. Ang pahayag raw na ito ay nakarating kay Jawo at hindi niya ito nagustuhan. 1983 nakabalik na muli si Jawo sa paglalaro pero ramdam ng Toyota na hindi ito gaya ng dati. May tensyon sa locker room at ramdam nila na tila nag-aagawan ng leadership ang dalawang superstars. May power struggle. Dahil sa alingas nga sa loob, nakapagtala lamang ang Toyota ng 18-27 record sa season na iyon at sa kauna-unahang pagkakataon hindi sila nakapasok ng finals sa 3 komperensya. Dahil sa problemang internal at pati na rin ang martial law, nagpasya ang Toyota na buwagin na ang team at ibenta ito sa Asia Brewery na bubuo ng bagong team na tinatawag na Beerhausen. Bago pa man ang nasabing bentahan, umuugong na sa chismisan na si Mon Fernandez ang gagawing franchise player ng Beerhausen, kaya siya tinawag na The Franchise at hindi si Jaworski.
Pumayag si Fernandez sa setup na ito at nagtuloy sa Beerhausen. Pero sina Jaworski at Arnaiz ay hindi. Hindi raw sila sang-ayon sa kawalan ng transparency sa pagbenta ng team ng Toyota. Kaya sumama sila sa Gilbis Gin na pagmamay-ari naman ng Palangka Group. Sa sumunod na taon na disband na rin ang Crispa. At ito ang naging hudyat ng pagtatapos ng Crispa-Toyota rivalry. Sa pagtatapos na ito tila naghahanap ang publiko ng bagong aabangang rivalry. Dito na ipinanganak ang Jaworski-Fernandez rivalry. Simula noon nakabantay na ang sambayan ng basketballista sa bawat kilos ng dalawa. Nagharap sila sa finals noong 1986 noong tinalo nila Mon Fernandez ang Hinebra nila Jawo sa 5-game series. Kung naging playing coach si Jawo para sa Añejo, ganun din naman si Fernandez. Nalipat si Mon Fernandez sa bagong expansion team na Pure Foods bilang kanilang playing coach. At nangyari ang Dream Finals noong 1988 kung saan nagharap ang dalawang playing coaches ng Añejo at Pure Foods. Kasama ni Jawo si Rudy Distrito, Dante Gonzalgo at ang Loizaga Brothers. Laban kina Mon Fernandez at ang mga batang-bata. Pero mauhusay na rookies na sina Alvin Patrimonio, Jericho Deñera at Jojo Lastimosa. Nanaig ang Añejo Ram 65 sa 3-1 record. Bago magsimula ang ikatlong komperensya, na-trade si Fernandez sa San Miguel kapalit ni Abet Gidaben. Nakasama niya sa team sina Hector Calma, Samboy Lim at ang playing coach na si Norman Black. Nasungkit ni Fernandez ang kanyang ika-4 na MVP sa season na iyon, habang si Jawo naman ay napasama naman sa second mythical team kahit na nasa 40 na siya sa mga panahon na ito. Habang umuusad ang kanilang mga edad at tagal sa paglalaro, ganun din ang kanilang hinanakit at ego. Sino ba ang makakalimot sa tagpong ito? 1989 PBA All-Star Game. Nilabanan ng rookies at sophomores ang veterans team nina Jaworski at Fernandez. Mas nakakakilig pa ang tagpong ito kaysa sa mga telenovelang napapanood natin kada hapon. Ito ang unang beses na nakita ng fans na nagkamay ang dalawang PBA legends matapos ang sinasabing kanilang rivalry. Sinigurado ni Coach Baby Dalupan na magkakamay ang dalawa pagkatapos ng buzzer beater na panalo na iyon ng veterans. Ito ang simbolikong pagtatapos ng hidwaan o rivalry ng dalawang PBA legends. Here at the Araneta Coliseum, and there is a lot of intensity in the air, electricity. Likewise, we have... At lalo pa itong naselyuhan ng 2003 nang nagkaroon ng reunion game ang mga legends ng Crispa at Toyota. At nangyari ang play na ito. To Philip Cesar. They'll have to make a move very soon. They will have to do it. 3-point play. Adornado. Yeah! Adornado! From the corner. 35 to go. 62, 61. Toyota by just 1 point. Jaworski to Fernandez. And the other men are Terry Saldana, Tito Loizaga. Jaworski's first attempt on the inning is good! Para sa mga fans ng Toyota sa nakapanood ng rivalry ng Crispa at Toyota at sa rivalry nila Fernandez at Jaworski, wala nang masasaya pa sa pakiramdam na nasaksihan mo ang closure na hinahanap ng isang hardcore fan ng PBA. From friends to foes and friends again. Lalong minahal ng tao sina Fernandez at Jaworski dahil dito. Bakit nga ba minahal ng tao si Jaworski? Marami din namang magagaling na basketball player sa PBA. Marami ding nabuong mga fandoms. May kanya-kanyang tawag at kulay pa. Pero di hamak mas madami ang solid fans ni Jaworski mula noon hanggang ngayon. Ano bang meron si Big J na wala ang ibang PBA players? Bukod sa husay niya sa basketball, meron pang ibang katangian si Jawo na talagang pupukaw sa mga puso ng fans kahit na ang mga haters ay nagiging fans na rin pagtagal. Isa sa mga katangian ni Jawo ay ang matinding karisma nito. Ang ibig sabihin ng karisma ay ang abilidad na mangakit ng iba at pumukaw ng atensyon ng ibang tao. Kung titignan mong maigi, artistahin naman talaga si Jawo. Mestizo, matangkad, matipuno ang katawan. Di siya pagdududahan na pwede talagang artista. At sa katotohanan naman, nag-artista naman talaga siya. Binan niya kasi si Ramon Revilla Sr. at naimbitahan din siya ni FPJ na lumabas sa ilan sa mga pelikula nito. Ang ilan sa mga nilabasan niyang pelikula ay ang Nardong Putik, Bugoy, Hulihin si Tiagong Akyat,
Fando at marami pang iba. Pero hindi lang ang pisikal na aspeto ang minahal nila kay Jowo. Kung hindi paano niya ituring ang mga fans. Wala na yatang tatalo kay Jowo pagdating sa fan service o ang pakikipagkapwa sa mga fans. Nag-e-effort talaga siyang makipagkamay at makipagkamustahan sa mga ordinaryong Pilipino na iniidolo siya. May isang sikat na kolumnista na nagkwento na minsan niyang nakasama kumain si Jowo sa isang restaurant. Nalaman ito ng mga fans at pumila sila sa labas ng resto para lamang makita at makausap ng personal ang kanilang idolo. Pinagbigyan silang lahat ni Jowo at sa 2 oras na pananatili nila doon, hindi na nakakain ang kanilang idol. Kung tutusin sa kasikatan ni Jowo, meron naman talaga siyang karapatang tumanggi, lalo na at meron siyang ibang bagay na gagawin. Pero ang nakakamangha kay Jowo ay ang taus-puso niyang pakikisama sa lahat ng kanyang makakadaupang palad. Isang kaway lang mula sa kanya akala mo sasabog ang buong arena. Hindi niya pinaparamdam ang kasikatan at bumababa sa level ng isang ordinaryong tao. Artistahin pero hindi maarte. Makinis pero kayang makipagbasagan ng mukha sa court. Mukhang yayamanin pero hindi takbong mayaman. Akala mo pihikan pero cowboy pala sa tunay na buhay. Akala mo sensitibo at malamya pero makikipagpatayan alang-alang sa koponan. Bakit minahal ng fan si Jaworski? Dahil nakaka-relate tayo sa kanya. Hindi niya pinaramdam sa mga gaya nating fans na iba siya sa atin. May respeto pero kayang makidigma anumang oras. Hindi umaatras sa laban. Walang bahid ng pagkukunwari at tunay ang malasakit sa tao. Nagsisipag araw-araw. May paninindigan at tapang. At lalong-lalo na ang hindi sumusuko sa kahit anong pagkakataon. O ang tinatawag nilang never say die. Ano nga ba ang never say die at paano ito nagsimula? Ang never say die ang opisyal na mantra o battle cry kung ikaw ay fans ng Barangay Ginebra. Pero bago na imbento ang mantra na ito, hindi naman talaga sikat ang koponan ng Ginebra o sa panahon na ito ay Tondenya pa ang tawag. Wala ring sikat na player sa Tondenya at masasabi nating isa lamang silang mediocre team. Nagbago lang ang lahat ng nadisban ng Toyota at lumipat ang 2 sa haligi ng team na ito, si Francis Arnaiz at Robert Jaworski. Na-recruit naman ni Jowo ang mga dati niyang kasama sa Toyota na sina Arnie Tuadles at Ricky Relosa. Hati ang respeto at loyalty ng bagong Ginebra team. Sina Generalao, Watson, Vargas, Alex Clarino, Ray Perez at Joseph Herrera loyal pa din sa dating coach ng Ginebra na si Valenzona. At ang mga bagwang player na dating Toyota panig naman kay Jaworski. Ang mga dating fans ni Jowo sa Toyota nagsisilipatan na sa Ginebra. Kahit na hindi kasing lakas na dati nilang team ang sinusuportahan. Terrific struggle for the rebound between Sonny Jaworski and Jeffrey Moore. Sonny Jaworski still on the floor. Here's Michael Hackett. Oktubre 22, 1985, PBA Reinforced Conference na kung saan merong 7 teams, kabilang na ang isang guest team na tinatawag na NCC o Northern Consolidated Cement. Sila ang national team na ilalaban sa mga international competitions. Importante ang laro na ito dahil ito ang maglalagay sa nanalo sa second seed na pinagtatalunan ng Ginebra, Magnolia at NCC. Sa isang play, aksidenteng natamaan ni Jeff Moore ang labi ni Jowo hanggang napahiga siya sa court. Kinailangan siyang dalhin sa isang pagamutan upang tahiin ng 7 beses. Habang nangyayari ito, malaki na ang kalamangan ng NCC sa 4th quarter. 15 points na kalamangan sa huling 7 minuto. Inaasahan na ng mga teams at fans ang pagkapanalo ng NCC. Pero nagbalik si Big J at binaligtad pa ang laban. Sa edad na 39, pinatunayan ni Big J na basta may nalalabing oras, pwede pang manalo. Tinawag nila itong Never Say Die game. At ito ang nagsilang sa famous mantra ng Ginebra. And NCC might just as well. Oh, look at the Big J pulling down the offensive rebound. He knew where the ball was going to land and he dove for it. 4 seconds to go. A great block right there, Mr. Danya. Francis puts it up, and it's over. The ball game is over. He never goes up against Magnolia on Thursday. Isa pa raw sa mga patunay ng NSD o Never Say Die spirit ng Ginebra ay ang winning shot ni Rudy Distrito noong 1991. Ginebra kontra Shell. Lamang ang Shell sa serye sa 3-1 standings at isang panalo na lamang ay matatapos na ito. Nakahabol pa ng panalo ang Ginebra at napunta pa sa crucial Game 7.
At ito na ang mahuling segundo ng game na iyon. The inbound. Distrito. All the way. Yes! Yes! 1 second. 1 second to go. Still 1 second to go. And a timeout by Shell. This game is not over. It is not over, yes. Timeout called by Shell. Distrito with a major basket. Ang Jaworski ay sinonimo sa Hinebra. 3 bigkas pero iisa ang ibig sabihin. Hanggat may oras pa ay pwede pang manalo. Sa bawat fan ng Hinebra, ang never say die attitude kinuha natin sa hardcourt at isinabuhay sa kanya-kanyang realidad na ang tunay na legacy ni Robert Jaworski hindi naiiwan sa 4 na kanto ng hardcourt, kundi ginagawa sa pang-araw-araw. Hanggat may buhay, may pag-asa. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at panonood. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Alam mo, kagaya yung paulit-ulit ko sinasabi, yung basketball, laro ng 5 taong sabay-sabay at suporta ng napakarami pa at nakaupo. At hindi lamang iniisip yung pansarili, kundi yung kapakanan ng buong grupo. Teamwork ang pinaka-importante riyan.